Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat. At kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong mga buhay-buhay pagkatapos na madaanan ng bagyong uwan? Ako, buong Pilipinas yan. Sinakop ni bagyong uwan. Ako, yung di pa tayo nakaka-recover sa bagyong Tino, may bagyong uwan. Tapos meron na naman paparating na bagyo. Ay, nako talaga. Binabagyo talaga tayo ngayon. Veneraba ba pangalan ng bagong bagyo na paparating? Naku po, alam niyo po, ang Pilipinas ay parang si Tito Sen. Alam niyo po ba? Ito si Tito Sen, alam niyo simula nung naupo to na Senate President, hindi natitigil ang issue ng kudeta or pagpapatalsik sa kanya bilang Senate President. Hindi mahinto. Alam niyo kung bakit? Hanggat ang mga DDS Duterte dogs sa Senado ay talagang hindi po nagwawagi ang gusto nilang naratibo na ipaintindi sa atin at ipasok sa mga isipan natin. Hanggat hindi sila nagtatagumpay, hindi po titigil ang mga yan sa paggawa ng mga makakagulo sa kapayapaan ng ating bansa, di ba? Alam nyo, napakapangit nun. Yung laging merong balita ng kudeta, magkukudeta sa Senado. Alam nyo, matatakot ang mga investor niyan na pumasok dito sa ating bansa. Buti na lang, magaling si PBBM na magpapasok ng mga investor at magaling siyang mangumbinse ng mga malalaking kumpanya para po mag-expand or bumalik dito sa ating bansa. Katulad nito, ito po yung video ni Tito Sen. Pakinggan po natin, one or two stories na meron daw lumalakad, meron daw kumakausap, ganun lang. Ano yun, sir? Yung story, sir, galing mismo sa... Ako naman, I leave it to our peers. The Senate President is always... or the Senate President should always leave it to the wisdom and the trust and confidence of his colleagues. So yung nararamdaman? Meron daw. But you're confident po? Oo, because ang kwento nila, kinikwento nila sa akin kung ano Ilan ba sir yung involved this time? Ay, hindi ko alam. Hindi na namin pinag-usapan because tumatanggi naman sila. Hindi ko alam. May ganun yun. Mabuti pa sila tanongin niya. Yung wala nilalakad. Sino sir? Ayun, mabuti pa sila ang tanongin nyo. Totoo naman nyo kasi alam nyo, itong issue ng kudeta na ito sa ating bansa sa patungkol sa pagiging Senate President ni Tito Sen, lagi pong manganganib yan. Lagi po yan gustong agawin. Lagi po yang nanganganib na makuha sa mga may mga mabubuting loob. Bakit? Kasi nga gusto nila nitong mga Duterte dog, sila ang manaig diyan po sa ano na yan, sa Senado. Kaya po, nako medyo tayo, bantay-bantay. Ngayon po, ang isa pa sa patuloy na binabayo ng paninira, pagbibintang, ay walang iba kung hindi ang ating dating House Speaker Martin Romualdez. Alam nyo naman yan, talagang ilang beses po na siya'y parati na lamang laman ng mga DDS. Dahil nga po sa takot ni Sara Duterte na si Speaker Martin Romualdez ay kumandidato sa 2028, 2023 pa lang, 2024 pa lang, 2025 pala sinisiraan na at talagang kanila pong tinatanggalan ng karangalan. Kumbaga, yan naman po talaga ang kalakaran at gawain ng mga Duterte. Mana-mana lang yan sa tatay. At isa pa, alam nyo dati etong si Sara Duterte, bumibiyahe pa yan ng pagkalayo-layo para lang mapuntahan si Speaker Martin. Nagmamotor yan para lang makapunta kay Speaker Martin Romualdez doon sa Visayas. Nung nakuha na yung gusto,
Hindi na nila kailangan si Speaker Martin. Tapos kinontra sila ni Speaker Martin patungkol sa confidential at intelligence funds. Ayan na. Si Speaker Martin na ang naging ano nila, kumbaga poko, sirain natin to, sirain natin to. At syempre, kapag nasira nila si Speaker Martin, saan ba papunta yon? Syempre, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon po, eto pong tatlo na nasa inyong harapan, sila po ang mga masasabi nating talagang matitindi po ang mga paratang dito kay Speaker Martin Romualdez. Habang abala po etong si Toby Chanco, si Pulong Duterte, etong si Duke Prasco sa paninira at pamumulitika laban kay Speaker Martin Romualdez, mismong kalikasan na po ang nag-fact check sa tatlong ito. Dumaan po ang bagyong Uwan at si Tino, at doon lumabas ang katotohanan. Ang mga lugar po nila mismo, ang nilamon ng baha, puno ng anomalya at sinalanta ng sarili nilang kapabayaan. Unahin na natin dito, yung malapit sa akin, dito. Malapit sa akin to kasi ang tatay ko tubong Nabotas. Hanggang ngayon, mga kamag-anak ko nandiyan po sa Nabotas. Mga kamag-anak ko dyan. Ngayon, ito hindi ko maintindihan Alam niyo, bata pa ako, nagpupunta kami doon sa lola ko sa Nabotas. Talagang walang ulan. Walang ulan Pag pumunta kami ng nanay ko doon kunwari, punta kami ng umaga. Punta kami umaga. Maya mga hapon. Kailangan na namin umuwi. Bakit? Kasi kung hindi kami uuwi, aabutan kami ng baha. Wala namang ulan. Ang mga, nung pong bata pa ako nun, dinig na dinig ko na yan yung mga apelido, Chanco. Panahon pa po ng tatay ko. Nag-aaral ang tatay ko ng high school. Di ko lang sasabihin kung saan eskwelahan dyan sa Nabotas. Binabaha din sila. Kaya po etong ganito pong tanawin sa Nabotas. Sanay na ako sa baha. Pag inuutusan ako ng nanay ko, pumunta diyan, pag may inuutos sa akin, pupunta ako na mag-isa. Minsan, syempre, luluwas ka na Maynila, nakasapatos ka. Kailangan mong sumakay nung padyak na yung tricycle, yung malalaki gulong, gapalanggana yung gulong. O mas malaki pa sa palanggana yung gulong. Kapag minalas-malas ka, kailangan mo pa magubad na sapatos kasi yung pupuntahan kong bahay ng lola ko, looban. Papasok ang ganyan, may baha doon. Kaya etong issue ng baha sa Nabotas, matagal ng problema, hindi po nasusolusyonan. Matagal nang nakaupo diyan, dinastiya na. Itong mga Chanco diyan po sa Nabotas, wala pa rin pong solusyon sa baha. Parang parang alam mo yung sanay naman na yung mga tao sa baha, hayaan na lang natin sila diyan. Ngayon po, naalala niyo po ba yung barko na bumangga po doon sa floodgate sa Nabotas noong isang taon? Hanggang ngayon, sira po yun. Ano ba ang nagagawa ng isang Toby Chanco? Kuda ka ng kuda, pumupunta ka pa na Senado para magkukuda, pero yung sarili mong baluarte na binangga ng barko yung floodgate hanggang ngayon, hindi pa nagagawa. Sus, Mario Joseph naman. Ano ba namang klase yan? Kaya po, alam nyo, sabi ko, parang parang tinutukmol na lang ng mga, netong si Toby Chanco, ang mga taga Nabotas. Parang sanay naman na sa bahayan. Diba? Biruin nyo, nasa syudad mo yan. Floodgate, last year pa na sira hanggang ngayon. Sira pa din. Kailan mo papagawa yan? Kapag hindi na ikaw ang mayor.
Pag hindi na ikaw mayor, pag hindi na ikaw ang congressman diyan, pag ang anak mo hindi na mayor diyan, saka pa lang magagawa. Humingi po ng investigasyon para po sa pagkakabangga dito sa floodgate na ito. Pero hanggang ngayon po, walang nangyayari. Humingi rin po ito ng 500 million emergency fund. Pero baha pa rin. Biruin mo, 500 million emergency fund para sa pagsugpo mo sa baha. Tapos ang flood control project mo, ganito. Flood control project mo, plywood. Ano ba yan? Ayan o, Toby Chanko. Ayan o. Sus Mariosep. Talagang babahain yan. Isang hampas lang ng hangin at alon yan galing sa dagat. Wala na, sipak na yan. Yan po ang flood control project ni ni Toby Chanko sa Nabotas. Parang nakakahiya no? Kasi alam nyo, ako, tatay ko taga Nabotas Tapos, ganyan yung talagang grabe po ang nararanasan ng mga kababayan ko doon. Meron nga isang sikat na doon Vlogger ba yun? Basta nababaha din siya. Nirereklamo niya, laging baha. Meron siya pinapatamaan pero hindi niya sinasabi kung sino yung politiko Pero ako siguro, kumari ako taga Nabotas, makita ko tong ganitong flood control project. Naku po, wag na lang. Nakita ko to mismong sa Nabotas GC. Ano ba tawag doon? Group, sa group, sa Blue App. Nakita ko to mismo kasi po ako nakasali ko sa mga FB group. Nakasali po ako sa FB group ng mga taga Nabotas. Kasi nga po, taga doon tatay ko at andun ang karamihan ng mga kamag-anak ko. Ngayon, nakita ko may nag-post nito. Ito daw po yung flood control project ni Toby Chanko. Diyos ko, day. 500 million sa napunta. Ganyan lang ang flood control project. Kahoy. Plywood. Ano ba yan? Kaya, talagang masasabi natin, unahin mo na lang kaya muna yung baluarte mo, Toby Chanko, bago ka magkukuda. Diba? Meron pong 1 million rehab budget pa po yan. Noong 2024. Pero gusto na naman pong palitan ulit. Kung inayos, bakit po papalitan yung floodgate? Saan napunta ang pera? Yung floodgate po na yan, ay nasira na yan. Meron pong 50 flood control project sa Nabotas. Yan po ay ayon po sa data na ating nakalap. Pero palala po ng palala ang baha taon-taon. Sabi ko nga sa inyo, bata pa lang ako. Pag bumaba kami ng pag sinabi ko kasi yung lugar mare-reveal kung saan kami sa Nabotas Pagbaba pa lang namin ng jeep, nako, minsan talaga, kailangan mo tumalon doon sa kaya yung jeep, atras yung puwitan ng jeep para makahakbang ka doon sa walang baha, sa walang tubig. Palala po talaga ng palala ang baha dyan. At paano hindi lalala ang baha? Ang kontraktor nitong si Toby Chanko, abay St. Timothy, o ang kontraktor po ng Nabotas. Pinangalanan po ni PBBM mismo sa mga questionable flood projects konektado pa sa mga taong may issue sa buwis at shady deals. Total po na flood control budget 4 billion. Alam nyo kung kailan lang, noong 2023 to 2024. Saan kayo napunta? May ginagawa kaya talagang proyekto para masolusyonan ng baha? Ang katotohanan at realidad ng buhay ng mga taga Nabotas, kasama na yung mga kapamilya ko, kamag-anak ko, kahit na gastusan pa yan ng bilyong-bilyong pera, kung walang kwentang nakaupong mayor o congressman,
lubog pa rin po sa baha ang Nabotas. Bakit? Inuuna nung kongresista nila, pamumulitik eh. Hindi kasi napagbigyan na maging hindi napagbigyan na maging speaker. Kaya wala talaga. Alam nyo, ako hindi naman kasi dati, ang gusto ng kasi medyo ako loko-loko ko sa amin sa Bulacan, medyo walang ya akong bata noon eh. Ang gusto ng nanay ko, doon ako pag-aralin sa Malabon. Kaya lang, pag ako hinahatid na doon, Malabon. Pag ako hinahatid na doon sa Nabotas, gusto ng nanay ko doon ka na sa Nabotas, doon ka na mag-aral. Di hihatid na ako nanay ko. Pag hinatid ako, sumasama din ako pa uwi. Bakit? Baha. Umuwi kami nanay ko. Baha eh. Baha sa Nabotas. Eto naman. Ako akala nyo, mag-isa lang si, si Toby Chanco. Eto. Etong si Pulong Duterte naman. Alam nyo, etong si Pulong, na to kumbaga, public knowledge naman na to, di ba? Na talagang eto merong questionable na 51 billion na pondo para sa flood control project, ang hindi po malinaw kung ano po ang nangyari sa 51 billion na yon. At napaka-questionable dahil nga po, ang isang kongresista, kapag po nakakuha ng 1 billion sa kanyang mga proyekto, sacred cow na yan. Boss ka na talaga. Talagang sasaluduhan ka na kamay at paa ng mga kasama mong kongresista pag nakakuha ka ng 1 billion. Pero, ang anak ni Digong, noong si Digong pa ang presidente, 51 billion ang nakuha in 3 years. Habang lumulubog po sa baha ang Davao, lumulutang naman po ang bilyong red flag sa mga proyekto nitong si Pulong Duterte. At ayon po mismo sa DPWH at sa ICI, sila mismo ay nagpunta diyan at tinignan po talaga nila. Nakita yung dike, 8 buwan pa lang, sipak na. 8 buwan pa lang, sipak na. May 51 billion po sa infrastructure funds ang distrito ni Pulong sa huling 3 taon ni Digong. Pero hanggang ngayon, binabaha pa rin po ang Davao City. At bakit natin nalalaman? Ang dami pong nagpo-post na mga taga Davao na binabaha ang Davao City, especially ang distrito ni Pulong, kada po malakas lang ang ulan. So, ibig sabihin hindi maayos ang flood control projects. Ibig sabihin hindi maayos ang mga drainage, ang mga daanan ng tubig. Bakit? Kung maayos yun, edi sana walang baha. Kaya nga, di ba, sabi ni Pulong, pumunta kayo ka sa Davao, Tinyo. Yung kay, Congressman Tinyo. Si Antonio Tinyo. Punta kayo ka ng Davao. Tignan mo, ang Davao. Hindi na kailangan. Bakit? Pinopost naman na ng mga taga Davao yung baha dyan Ba't mo pa pupuntahan yan? Diba? Sa 121 po na flood projects, 80 projects po dyan may irregularidad. Nagkakahalaga po ng 4.35 billion pesos. Napakalaking pera. Napakalaking halaga. Alam niyo po, syempre, ang mga taga Davao po, bulag na bulag yan sa paghanga at pagmamahal sa mga Duterte. Pero hindi nila alam, bilyon-bilyon ang inuubos sa distrito pa lang ni Pulong para po maayos ang baha.
Pero ganun pa rin po ang nangyayari. Baha pa rin every now and then. 79 projects po, hindi kasama sa national budget. Talagang inano yan. Hindi kasama sa budget, ibig sabihin, baka saan program yan. Or, baka inilipat yung project. Tapos meron pong 135 million overlap, 115 million double funding, at 344 billion na mga proyekto ang wala pong specs. Patay. Sus Mario Joseph. Napakalaking halaga, 3.44 billion walang specs. Aba, ibig sabihin yan, ghost projects. Tatanungin nyo ba kung sino ang kontraktor? Gusto nyo bang malaman kung sino ang kontraktor? Wala namang iba kundi ang Alprego. Na pag-aari po ng kapatid ni Senator Bongo. Imaginin mo yun. Sa dami ng kontraktor, Alprego pa nakakuha. Ano ibig sabihin nun? Diba? Pinaboran. Diba? Aba, etong Genesis 88 po. Genesis 88 Construction. Ito po, yung construction firm na ang may-ari po ay itong si Glenn Escandor na nagbigay po ng campaign donation kay Sara Duterte. At nakakuha po ito ng 7 billion na kontrata. Patay. Nabubuking na. Billions in. Nangyayari sa Davao, billions in. Pumapasok, billion na limpak-limpak na salapi ang pumapasok. Pero ang lumalabas kada ulan, merong baha. Sus Mario, ano ba naman yun? Diba? Hindi po ulan ang tunay na dahilan ng baha sa Davao. Ang totoo pong delubyo, corruption. Yan po talaga ang malaking problema dyan. Yang delubyo ng korupsyon. Eto pa, dagdag pa natin. Alam nyo ba, eto, ewan ko lang kung alam to ng mga taga Davao. Kung alam din ito ng ilan nating mga kababayan sa Davao. Noong mayor at vice mayor pa lang, etong si Digong at si Sara ng Davao City. Billion po. Billion. Daang milyon ang kanilang mga confidential at intelligence funds. Kaya nga po na-master ni Sare yung paggasto sa intelligence funds at confidential funds. Hindi pa yan naiimbestigahan, hindi pa yan na sisilip. Pero po, ganyan po kalaki ang kanilang mga ginagastos sa kanilang mga CIF. Pero makita nyo ang Davao, di ba? May mga issue ng mga nahuhuling mga tauhan. Tauhan mismo ng City Hall. Tauhan ni Baste. Mga bangag at gumagamit po ng illegal na pulburon. Sus Mario Joseph. Biruin mo yung may pasimuno ng drug war. Yung lugar niya, mismong tauhan sa munisipyo o sa City Hall, gumagamit. Anong klaseng pamumuno yun, ano? Pero mo, buong Pilipinas, gusto mong maayos, mawala ang illegal na pulburon. Pero sa mismo mong bakuran, mayroong pulburon. Mario, talaga. Nako. Eto. Ito po nga pangatlo. Ito si Duke Prasco. May kapatid to eh. Kilala nyo naman siguro kung sino kapatid nito, si Cristina Prasco.
Ito po, alam nyo, mga prasko, dating ano yan solid kay Digong yan. Kaya medyo, may mga nag-iisip siguro na baka hindi, parang hindi po ano ang kanilang, hindi genuine ang kanilang pakikisama kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon po, isa po sa mga pinakatinamaan ng Bagyong Tino ay ang Liloan, Cebu. At sa Liloan, Cebu po, ito po ay meron pong casualty doon. 35 po ang namatay. Yun po yung nakakadurog ng puso Actually, yun yung unang-unang video na pinakita. Marami nag-upload. Pinakita po yung mga nakahilera sa may parang tulay. Yun, sa Liloan po yun. Ngayon, 2018 po ang naging evacuate, mga evacuee. Ayan, evac. Mga evacuee po, 1,018 po na pamilya. Ngayon, sa kabila po ng 26 billion na flood control funds, ayon po mismo yan kaya Governor Pamela Barre 4, hanggang ngayon po, lubog pa rin po ang Cebu sa baha. At hindi po nakaya yung mga flash flood nadala ng Bagyong Tino. Imagine niyo yung kanilang flood control project, makipot, mababaw. Hindi po sinisilte, tawag doon? Yung sinisiltation ba yun tawag doon? Yung hinuhukay para lumalim yung ilog. Alam nyo, galing ako sa Malaysia, meron po diyang sikat na ilog sa may Masjid Jamek KTM station. Yun yung yung metro rail ng ng Kuala Lumpur, Malaysia. Yung Masjid Jamek na yan, meron yan underground, mga underground pa yan, yung Masjid Jamek. Pero hindi po binabaha. At makikita nyo dyan yung mga ilog. Talagang antindi ng mga, yung river wall. Talagang ang lalaki, tas malalawak. Tapos, kasi may tinanong ako doon, sabi ko, pag kaya tumalon ako dyan, sa ilog, makalangoy kaya ako dyan? Sabi nung kasama ko sa McDonald's noon, nung nandun kami sa may Masjid Jamek, sabi, ano yun yung kasama ko sa McDonald's na yun, lokal, Malaysian, taga Sabah. Sabi sa akin, try mo kung gaano kalalim. Sabi ko, malalim ba yan? Sabi, hindi mo kayang yun yan. 2 kawayan lalim yan. Dun sa Cebu, nakita ko yung ilog. Nung humupa yung baha, talagang nakalitaw yung mga bato na malalaki lang, nandyan lang. Pinigilan kasi ni Digong ang pag-silted dyan, pag-siltation dyan sa na yan. Paano pinigilan ni Digong? Kasi tawa ni Digong, si Martires. Nung pinapasiltation niya ni Gwen Garcia. Ang ginawa ni Martires, parang kinasuhan ng illegal quarrying do sa ilog daw si Gwen. Ano nangyari? Hindi natuloy yung proyekto ng Kirante Construction para hukayin yung ilog. Ayaw padaanin din nung isang gumagawa ng dike sa kanong flood control project. Bakit? Kasi 3 meters lang pala ang binabaon na sheet pile na dapat 9 to 12 meters ang binabaon para talagang matibay at nakabaon talaga sa lupa. So, ano ginawa ni Digong? Kinasuhan pinatrabaho si Gov Gwen kasi ginantihan dahil si Gov Gwen Garcia kumampi kay PBBM. Diba? Kaya yan po ang mga perwisyo na dala ni Digong sa ating bansa. Hindi na nahukay yung ilog. Ngayon, merong malaking baha. Ang ilog ng Cebu, mababaw. Di flash flood. Talagang wash out talaga ang nangyari sa mga kabahayan sa may malapit sa ilog. Diba? Ay, nako talaga.
Kaya po talagang mapeperwisyo po talaga mga taga Cebu. Bakit? Aba, eto daw po si Duke Prasco din, nung pong kasagsagan ng bagyuhan sa Cebu, abay, nasa abroad din daw po. Idol yata nito si Sare. Katulad nung 7 opisyal ng Cebu, yung mga mayor saka sangguniang panlalawigan, board member. Aba, panahon ng bagyuhan, umalis kayo. Sinabi na ng Pag-asa na mayroong paparating na malakas na bagyo, umalis pa rin kayo. Sus Mario Joseph. Abay, pagbalik po nito si Prasco. Natawa ko. Abay, nung pagbalik po, mayroon pong dala-dala. May dala-dala siyang pasalubong sa mga taga Cebu. Ayan o. Ay, nako. Piruin mo, pag-uwi ni Prasco, may dala-dala ng sariling 3-in-1, may tatak pa ng mukha niya yung kape. At hindi lang yan. Marami pong relief goods na may mukha nitong si Duke Prasco. Sus Mario, talaga. Pambawi, para nga naman nasa abroad kailangan ng pasalubong. Kaya po kung tunay po ang malasakit, abay dapat nasa tabi ka ng mga kababayan mo habang sinasalanta sila ng bagyo. Kaya marami po ang nawala ng tirahan at 35 po ang naging casualty doon sa Bagyong Tino sa Liloan. Kasi po, wala yung kanilang leader. Diba? Wala yung kanilang doon leader Oo. Kaya paano pong hindi talaga, hindi po talaga makakaligtas ang mga diyan, ang mga kababayan natin. Abay, itong si Mayor Prasco, mayor po ng Liloan, pumunta rin ng UK, kasama nung mga taga yun. Mga taga iba pang lugar sa Cebu. Diba? Kaya, naku po, mayor at congressman, parehas wala. Talagang hindi po susunod ang tao dyan na lumikas kasi matitigas ang ulo ng ilan nating mga kababayan. Kahit may kasama pang pulis yan, yung mga taga MDRRMO o MDRRMC ba yun? Hindi po makikinig yan. Pero once na si mayor, may daladalang yung megaphone. Mga kababayan ko, lumikas na kayo. Pumunta na kayo sa safe na lugar. Ay, nako, sigurado. Talagang lilikas yan. Bakit? Si mayor yung nagsasalita. Di ba po? Kaya lang, magaling lang kapag interview, magaling lang kapag may camera na nakatingin. Kunwari, masipag, kunwari, may malasakit. Pero, nasaan ka? Nung time ng Bagyong Tino. Nasaan ka? Duke Prasco. Kaya po, itong si Chanco, si Pulong, at si Duke Prasco, sila po yung mga maiingay na bumabanat kay dating Speaker Martin Romualdez. Pero sa pagdaan po ng Bagyong Tino at Uwan, itong ating ito pong si Speaker Martin, ang siya pong masasabi natin na isa po sa mga leader na hindi po inuuna ang paglalakwatsa, hindi inuuna ang pamamasyal, at lagi pong nakalalay, lagi pong nakabantay para tumulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Mismong kalikasan na po ang nagbuking dito sa tatlong to na yung kanilang mga constituents ang napeperwisyo kada may baha, kada merong bagyo. Sa lugar ni Speaker Martin Romualdez, wala. Kaya po hindi po talaga ang ating dating speaker ang may problema sa flood control, kung hindi po itong tatlong ito. Habang si Speaker Martin Romualdez tumutulong po sa mga biktima,
sila po ang nalulunod sa sarili nilang kapabayaan at korupsyon. Itong tatlong to, yan tatlong yan. Yung si Chanko, si Digong, si Pulong, at eto pong si Duke Prasco. 'Di ba? Sana maimbestigahan talaga yan kay Pulong Duterte, 51 billion in 3 years. Tapos dito kay kay Chanko, yung floodgate hanggang ngayon sira pa rin. Sabi niya papaimbestigahan niya. Hindi niyo ba pinagbayad yung nakabunggo ng floodgate diyan? Ay nako. Kaya po, kita nyo, si Tito Soto, gustong-gusto nilang mawala sa pwesto. Etong si Speaker Martin Romualdez, nagpabayana para matigil na lang ang issue. Nagpabayana siya. Kahit na ibinoto siya ng taong bayan, binoto siya ng mga kasama niya sa Kongreso bilang House Speaker, nagparaya po siya. Bakit? Para hindi po lalong masira ang Kongreso. Hindi katulad nung iba, may impeachment complaint na, ayaw pa mag-resign. For delikadesa, nag-resign siya sa House Speaker. Diba? Kahit na nag-resign siya, binabanatan pa rin siya, no? Doon pa lang sa pagre-resign niya, yun po isang katapangan. Bakit? Biruin mo, inano mo yan? Binitawan mo yung pwesto na yan? Ibig sabihin, hindi siya kapit tungo sa pwesto. At siya ay, diba, siya po ay talagang para po sa accountability at transparency. So ngayon po, tignan natin kung ano mangyayari dito sa tatlong to. At tignan natin kung itong si Tito Soto ay makukudeta sa Senado dahil nga po ang gusto ng mga Duterte dogs doon po sa Senado, si Speaker Martin Romualdez ang ma-pinpoint na mastermind sa mga flood control projects, scam at sa mga ghost project. Kaya lang, ang mga ebidensya bumabalik po kay Chis Escudero, kay Digong, at sa iba pa pong mga kaalyado ni Digong at ni Sara Duterte. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, Momo at Chup. Love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po, thank you po, bye-bye po. Ingat po kayong lahat. Babush!